ano na ako taong bundok, taong gubat na. Nasasanay na dito. May nakita ako dito. Uy, sunog na naman. Ang lakas talaga ng dating sa akin ng sunog. Ngayon, eto may sarili na akong bahay. Kahit anong isalpa ko dyan sa mga pader na yan, kahit anong idea na ilagay ko dyan, walang problema. Oh! My goodness! Masisira ang plywood. Simulan nang magkulitan kasama si Nuit TV. Lumipas na ang umaga at tanghali, hapon na dito sa Kampanalig. Hindi na sana ako magbablog ngayong araw na ito, ang kaso nga lang hindi ako mapakali. Kaya naisipan ko na mag-vlog na lang at maglakad-lakad dito, mag-isip na mga pwede pang magawa kinabukasan. Naglalakad-lakad ako ngayon dito mga kapanalig dahil wala tayong gawa ngayong araw na ito, ano? So pahinga muna ako kasi parang 3 days straight akong gumagawa ng mga artworks natin. So ipapahinga ko muna yung kamay ko at pati yung katawan ko. So ngayon naglalakad-lakad nga ako para makakuha tayo ng inspirasyon tulad ng dati at magkaroon tayo ng mga idea kung ano pa yung mga pwede kong magawa sa mga susunod, no? Yung mga art natin. Kahapon nakita ko to, ito dapat yung gagawin ko. Kaso nga lang, naisipan ko yung kawayan mga kapanalig, no, yung bamboo lamp. Ito may plano ako dito sa mga ng nyog. Ito yung sinasabi ko pang malaki ang na to hindi naman pang malaki ang trabaho. Kaso nga lang, hindi ko alam kung saan ko ilalagay sa loob ng bahay yung mga naiisip ko dito. Kasi mahaba siya Parang ipagduduktong ko lang siya pag didikit-dikitin ko mga kapanalig. Yung palapa ng nyog, no? Lakad-lakad lang tayo. Si Kayumot nandun, inaayos yung tanim. Dalawa lang kami ngayon dito. Okay. Yan, marami kasi ditong kahoy na nabubulok lang din. Ayan, arawan lang tapos nauulanan. Sarap mag-isip kasi sa ganitong lugar mga kapanalig. Talagang mapapress ang utak mo. Kagigising ko lang halos kasi nga nagpahinga ako. No, may mga kahoy dito katulad nito na hindi naman yan magagamit talaga kung titignan ng mga pangkaraniwang tao. Wow, pangkaraniwan talaga. Pero kung talagang sa mahihilig sa art, pag tinignan mo yan, meron ka nang maiisip na gawin dyan. Ito yung mga kahoy na pinutol dito nung nakaraan. Ayan kung mapansin nyo, ang kahoy na yan. Ito, yung mga balat-balat nito, pwede natin magamit ito sa mga gagawin pa natin. Kunin na natin to mga kapanalig. Kunin ko na to. Pwede ko magamit to. So sunod gagawa tayo ng wall clock, no? Naisip ko na rin yun pero may nakapag-comment din. So, kaya gagawa tayo. Naghahanap lang ako ngayon ng meron ako dati ditong oras na na hindi na gumagana. Kulang lang ata sa battery, ang kaso nga lang hindi ko na makita. Kailangan ko kasi makakuha ng ng mismong wall clock, tapos kukunin natin yung umiikot, yung pinakakamay, tsaka natin ilalagay dun sa mismong magagawa ko na orasan gamit yung mga kahoy na makikita ko dito. Yan, marami pa, dami pa nating naiisip. Yan. Yung mga simpleng gawain gusto kong medyo i-level up tulad niya sabi ko, para maganda yung ating art na gagawin, yung kakalabasan. Yan, dito muna siya, tabi ko muna dito. Yan ganda niya, no? Yung mga balat-balat na yan, kaya pag nalinis mo siya, marami kang pwedeng gawin dito. Ito lang napakaganda na sa paningin ko ng mga ganyan mga kapanalig, yung ng balat ng puno katulad nito. Kasi iba-iba yung kulay niya. Tapos parang medyo naagnas na naewan. Pag nalinis yan, ganda niyan. Parang pwede nga gawin siyang wall clock Abangan nyo pwede nga tapos dito lang yung bilog. Abangan nyo. Ang ganda nito. Iniisip ko pa lang, nakakita na tayo agad ng pwedeng magawa. Perfect. Kaso nga lang titignan ko kung okay pa yung kahoy niya.
Baka mamaya ay na ano, nababakbak, sayang, pero pwede natin idikit to. Ganda sana, no? Bakan nyo, tignan ko kung okay pa yung kahoy. Lakad-lakad pa tayo. Sa mga kawayan ang dami ko naiisip pero mga simple gusto ko yung medyo kakaiba. Eto, may nakita akong ano dito. Ipil ata to. Ito yung poste dati nung barracks namin, yung kauna-unahan naming silungan dyan. Ito yung poste, parang tibay nya. Magagamit ko rin to sa mga ibang, grabe ang bigat, sa mga ibang ano pa. Oh yeah! Ito, bigat nya. Magagamit ko pa to, pero pag-iisipan ko pa ulit kung ano ang pwedeng gawin. Tingnan natin. Pwede ko rin siya isabit sa ano, puputulin ko lang dito, tapos maglalagay ako ng mga design, sabit sa pader. Diyan siya muna. Ipagpatuloy natin ang paglalakad dito sa bandang baba. Mas maraming iba't ibang klaseng kahoy dito. Nakakita na tayo ng ibang kahoy, so tuloy natin yung paglalakad. Hindi naman ako lalayo kasi mahirap lumayo nang mag-isa lang. Hindi natin alam kung anong meron. Ang dami pang kahoy dito, oh. Mga ano lang, nabubulok. Tulad niyan, no? Yung mga nabubulok na kahoy na yan, sayang. Yung mga sanga-sanga. Ayan, pag dikit-dikitin mo lang yan, ang ganda niyan. Okay. Yan, nakarating na naman tayo dito. Lakad-lakad lang pero hindi lalayo. Dito sa kabilang barangay na to, mga kapanalig, yung nakikita nyong bundok. Yan. Sa lugar na to, maraming kawayan talaga, mga kapanalig, kaso nga lang hindi atin. Kaya pag ano, pag may yung mga tumba na tuyo, yun hinihingi na lang namin. So kung kailangan bibilin mga kapanalig, no. Pero yung mga tumba binibigyan na lang sa amin. Mabait naman yung may-ari ng ano dito, mga kawayan, mga kapanalig. Meron ako nakitang kahoy dito na parang wala lang, pero kaya natin bigyan ng buhay to sa pamamagitan ng art na gagawin natin. Pero sa ngayon, hindi muna, pag-iisipan ko muna kung ano pwedeng gawin sa kanya. Anay, daming pwedeng gawin dito, no? Tayo mo lang siyang ganyan, kaso may butas na siya. May butas na sa gitna. Pero pwede pa yan, ha? Kesa nabubulok lang siya dyan, no? Pero hindi pa natin kukunin kasi mabigat. Diyan ka lang, stay ka lang. Bilang nahihilig sa art, mga kapanalig, para kang may sariling mundo dyan, eh. Kasi katulad nitong ginagawa ko na palakad-lakad ako, tapos kung saan ako tumitingin. Kasi ini-imagine ko na kung ano yung mga pwedeng gawin, 'di ba? Nakaka-relate dito yung mga ano din, yung mga mahihilig din gumawa ng kakaibang bagay. Hindi lang naman sa kahoy yung target ko dito, mga kapanalig at kawayan, kasi may mga tira pang bakal dun, eh. So pinag-iisipan ko rin kung ano yung pwede pang magawa. Kesa kinakalawang lang, pwede nating gamitin, isama sa ating gagawin, no? Yan, balik na tayo. Nag-ikot-ikot lang din ako para ma-refresh lang din yung utak ko at makalanghap ng sariwang hangin banda dito sa baba, no? Syempre iba yung sa taas tsaka dito, eh. Mas mapuno dito. Ganito lang ginagawa ko pag maghahapon na wala nang magawa, lakad-lakad lang talaga dito. Sarap sa pakiramdam. Ano na ako, taong bundok, taong gubat na, nasasanay na dito. Hinahanap-hanap ko na rin to, mga kapanalig, pag ako nawawala ng ilang araw dito. Talagang ang sarap tumira sa tahimik na lugar. Yan. Dati mahilig talaga ako manood ng mga ganito. Kaya nagkakaroon din ako ng idea. Yung mga kung ano pwedeng gawin sa kawayan, kung ano yung mga diskarte. Ni-imagine ko lang dati, tapos nanonood ako. Ngayon, ako na mismo yung gumagawa at may sariling YouTube channel. Kaya napakaganda talaga ng pagkakataon, no? Na dati nanonood-nood lang ako. Ngayon, ako na yung mismong gumagawa sa sarili kong channel at napapakita ko yung mga kaya ko pang gawin, yung mga talento na meron ako, 'di ba? May nakita ako dito. Uy.
Sunog na naman. Ang lakas talaga ng dating sa akin ng sunog. Ano kaya pwedeng magawa dito sa sunog na to? Sige. Tignan natin ha. Kung ano yung pwedeng magawa ko. Pagsamasamahin lang natin. Ayan na. Nagdikit na kayo dyan. Ganun lang igagawa ko ngayon. Iniipon-ipon ko lang yung mga kahoy. Para pag kailangan ko, kukunin ko na lang. Ang hirap din kaya ng ano, sabay-sabay yung iniisip mo mga kapanalig. Kasi tulad nga na sabi ko, pag meron akong gustong gawin, gusto ko na agad talagang simulan. Pero hindi naman pwede yun. Kailangan syempre nasa proseso at pagpaplano. Yan, meron na naman kahoy dito. Ang hindi ko lang kaya gawin talaga mga kapanalig, talagang bilib na bilib ako yung sa mga taong nag-uukit. Diba? Inuukit nila yung mga ano ng tao, yung bundok, yung para sa mga Chinese na magagaling mag-ukit na yung malalaki talaga. Yun ang hindi ko kaya. Kaya ko lang yung mga simple lang na art. Hindi naman simple. Yung kaya ring ipagmalaki, di ba? Pero talagang pag-iisipan mo mabuti para maging quality talaga. Sipag ni ano, ni Kayumot oh. Go Kayumot! Ha? Ayan, sige. Kuya Jun, tatayo na ni Kayumot ng bahay to. Eto may ginawa ko dito nung nakaraan. Hindi ko lang blinag. Yung sinasabi ko sa inyo, yung may plano nga ako doon. Pinaghati ko siya sa 3. Kaso nga lang yung nakuha ko medyo marupok na, naputol. Ititirintas ko sana siya. Kaso nga lang hindi kinaya. Pero kaya sana kung ano eh, iningatan ko lang. Pero mas maganda siguro dito yung sariwa para pag itinirintas mo hindi siya napuputol. Plano ko yung pagdidikit-dikitin ko siya. Tapos pwedeng nakalawit lang na ganyan. O di ba ang laki, malaki ang trabaho, hindi ko alam. Malaking obra. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Sabi ko nga, pag gagawa ko, gusto ko na erekta agad doon sa may sala. Pero pag ginawa ko naman tong ganitong kalaki, hindi naman babagay doon kasi ang laki na itong trabaho na to. Nagigets nyo ba? Magkakaano sila, magkakadikit. Tapos lahat yan nakabuka. Parang nakagano no? Nakaganyan. Tapos hindi ko pa alam yung ilalagay ko sa gitna. Napapansin nyo mga kapanalig, wala tayong drone shot ngayon. Nasira kasi yung isang cellphone ko, pagising ko hindi na siya gumagana. So ayoko naman gamitin tong pang edit ko na mag-aano pa, tawag dito, na i-connect ko sa drone kasi lalong maano yung memory. Papayos ko muna yung cellphone tapos saka ulit tayo magdo-drone shot. Namimiss ko na nga eh. Baka hinahanap nyo yung mga drone shot ko eh. Hintayin nyo lang. Si tatay oh, magpapakain na. Ayan si tatay magpapakain na kanyang alaga. Yung kalabaw. Kalabaw. Baka pala. Kalabaw na puti. Kalabaw na puti. Umaga tapon yan. Kaya kung may alaga kang baka, talagang tayo no. Exercise to araw-araw no. Araw-araw. Araw-araw yan, baba, tapos tataas. Exercise. Kaya malakas ang katawan ni tatay. Basta tularan lang nila ako at malakas ang kanilang katawan. Ano? Tama, oo. Araw-araw yan, baba, taas. Makakabuo pa ata ng ano eh, isa eh. Kaya pa. Kaya pa. Wala si kuya ngayon, kaya kami lang. Ayan si tatay. Sipag yan. Kahit 7 pa? Aba. Hindi, isang anak. Makakabuo pa ng isang anak. Basta yung mga hindi nagkaanak, magpunta sa akin. Matindi pala si tatay. Matindi pa. Ang bait niya si tatay ano. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga bago lang sa channel ko, si tatay po yung nabilang ko ng lupa dito. Sa kanya ito, no. So dito ako nakabili sa bandang baba, sa dulo. Medyo malayo, pero alam niyo mga kapanalig, yun nga, masaya ako na dito nakapesto yung bahay. Medyo malayo sa daan, pero yung privacy mo ba bilang isang nakatira dito, tapos yung mga ginagawa ko dito, na-enjoy ko, di ba? Pag gumagawa ko, sobrang tahimik. Ang sarap kasi gumawa talaga ng ganun, yung habang nagkakayas ka ng kawayan, tapos nagbubutas ka ng kahoy, naririnig mo yung paligid na sobrang tahimik. Parang yun, yung napipili ko nga, yung pinapanood ko dati sa YouTube, habang nanonood ako, pinapanood ko yung ginagawa nila, tapos naririnig ko yung background music nila na ganito mga kapanalig. Kaya natutuwa ako, sumang-ayon ang aking
ano ang aking pangarap. Tapos nung college ako, hindi pala high school. Pagka-graduate ko ng high school, meron ako sinalihan na isang organization, mga kapanalig, no. Kaya ako nakapasok sa PUP. Ang palayaw ko dati, mga kapanalig, dun sa organization na yon ay YouTube. Ang tawag nila sa akin YouTube. Kasi nung time na meron kaming performance, kasi mahilig ako mag-perform, mga kapanalig, acting, kumbaga papansin. So yung mga time na parang mayroong seminar, nag-perform ako. Nakalagay sa t-shirt ko, paborito ko yun YouTube. Yung tatak niya, YouTube, mga kapanalig. At ayun, tumagal ng ilang years na nandun ako sa dorm, YouTube ang palayaw ko. Hindi ko akalain na pagdating ng panahon katulad nito, magiging YouTuber ako. Kaya parang umaakma sa sa istorya, mga kapanalig, o sa way ng buhay ko. Lahat ng nangyayari. Hindi ko naman akalain talaga na maging YouTuber ako, pero tinawag ako ng mga kasamahan ko nun sa dorm. Nung college ako ng YouTube ang pangalan ko. Nakakatuwa. Ngayon ko lang ulit naisip yun. Dumidilim na ang kalangitan ngayon, pero bago umulan ay magchismisan muna tayo. Napansin ko ngayon, mga kapanalig, sa ginagawa ko na content tungkol sa art. Ito yung content ko na nare-relax ako. Sabi ko nga sa inyo, kahit nakakapagod, pero sobrang na-enjoy ko yung ginagawa ko. Hindi na kasi katulad dati na pag gumagawa ko, parang hinahabol ko talaga yung oras. Kailangan kalahating araw matapos ko tong artwork na to, tapos makapag-vlog ulit ako ng panibago para marami akong ma-upload. Dati kasi ganun ang nangyayari. Kahit nandun ako sa kabila, parang habang gumagawa ako, masaya ako na hindi. Masaya ako kasi gumagawa ako ng artwork ko, pero hindi ako ganong masaya dahil nga iniisip ko na ang tagal gawin na itong isang content na to, aabuti ng ilang araw bago matapos. So ang target ko noon, maraming vlog para mas malaki ang kita, parang ganon, di ba? Pero ngayon na parang kinokontento ko na lang yung sarili ko na isang vlog lang sa isang araw, okay na ako. Kumbaga hindi ko ginagahol yung sarili ko sa ginagawa ko. Basta kung kailan matapos, yun, tsaka ko i-edit at i-upload. Parang yung ginawa kong lamesa, di ba, doon sa may ilalim ng console ba tawag doon? May nagko-comment doon. Ilang araw kong ginawa, mga kapanalig. Nasa 2 araw at kalahati ata, no? Yun, kaya na-enjoy ko, napipil ko na habang gumagawa ko, nare-relax yung utak ko, na parang napipil ko na, artistic ako parang ganon. Na ko yung sarili ko na, ito pala talaga ako, na mahilig ako sa mga ganitong bagay. Marami naman akong kayang gawin, pero yun lang naramdaman ko. Umaayon ang lugar ko sa mga gusto kong gawin katulad ng art na to. Kasi dito kahit mag-grinder ka, kahit magbarena ka, okay lang kasi hindi maiingayan, mga kapanalig, yung mga tao dahil nga wala akong kapitbahay dito. So dito dahil may sarili na akong bahay, kahit nakahambalang ako diyan sa may harap ng bahay, walang problema kasi sarili ko naman to. Dati sa kabila, nagagawa ko naman yung mga art na gusto ko, yung nandun pa ako kay Tatay Roman. Ang kaso nga lang, syempre, sakto lang din yung laki ng kubo doon. Yung lahat ng gusto kong gawin hindi nakakasya doon sa loob. Tsaka hindi ko pa naman sariling lupa yon, mga kapalalig, ng time na yon. Kaya hindi ko rin malagyan ng kung ano-anong abubot. Ngayon, eto may sarili na akong bahay. Kahit anong isalpa ko dyan sa mga pader na yan, kahit anong idea na ilagay ko dyan, walang problema. Kumbaga, hindi na ako para yung bagang alam ko na aalis din ako dito tapos hahakutin ko pa to lahat, di ba? Parang hirap. Pero ngayon diyan na yan, naka-fix na yan diyan, no? So ang sarap lang hanggang sa pagtanda, tulad nga ng sabi na nag-comment na lahat yan makikita mo, di ba? At ngayon umuulan na, pagapang na. Ayun, no? Naririnig nyo? Papunta na dito. Ulan ba yan? Galing banda doon, no? Sarap-sarap ng kwento ko, biglang umulan na. Ayan, gumagapang na yan, papunta na. Halika dito, pasok. Ayan, dito wala pang ulan, pero ayan na, naririnig nyo ba? Papunta na siya dito. Ayan, muulan na, tay. Umuulan na.
Silong muna, silong. Silong muna dito, tay. Nandito na. Silong, babasa. Babasa. Baka magkasakit, mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Dumiretso na ang ulan, hindi na nagpabigil, kaya tumambay muna kami dito sa kubo. Wala naman tayong magagawa kung hindi maghintay na tumila ang ulan eh. Akala namin mahina lang tong ulan na to, hindi namin inaasahan na bigla pala tong lalakas. Lalo lang lumakas yung ulan. Ang sarap sa pakiramdam. Ang lamig. Tinutulo na pala tayo dito. Kailangan makita natin kung anong kalagayan sa taas. Hindi ko pala napipinturahan to. Naalala ko. Mag-iisang taon na ata ito eh. Yung pinaka-yero mga kapalalig. Diyan oh, may tumulo. Isang beses lang. Tinakot lang tayo. Na-stranded na si tatay. Layo pa naman ang uwian na ito. Doon pa sa taas. Ang baka ba tayo kahit mawala na walang problema, hindi nilalamig, hindi nagkakasakit. Ayun, tumulo na naman. Ang kambing lang talaga mahirap alagaan pag tagulan dahil maano sa lamig na tayo na pag laging basa. Pero ang baka walang problema sa kalabaw. Kasi nga ano yun balat kalabaw tsaka balat baka makapal. Grabe ang lakas ah. Ang dami na namin napagkwentuhan ni Tatay Jaime pero patuloy pa rin ang paglakas ng ulan. Ayaw pa rin papigil mga kapanalig. Magsasayang na si Kayumot. Ngayong araw na ito, wala na kami stock ng pagkain. Buti na lang, meron talong dito mga kapanalig. Hindi pa kami nakakapamalengke. So balak namin bukas hindi rin kasi pupunta kami kila Kadede. Pero makakasurvive pa tayo sa talong na to. Anong luto gagawin natin sa talong, pre? Wag na natin sariwa, kainin na lang natin. Pwede ba 'yon? Siyempre hindi. Kanina ang ulam namin tortang talong. Tapos nung umaga ano yun? Yung parang tinadtad na talong na may itlog. Ang sarap. Wala nung lumalakas po ang ulan ngayon mga kapanalig. My goodness. Buti na lang meron na kaming dito, akalan tsaka tangke yung Shilane. Para sa mga ganitong kaganapan makakapagluto tayo agad ng mabilis. Pero meron naman kami mga panggatong dito. Syempre para mas mapabilis, makakain na agad, doon na lang tayo sa Shilane, di ba? Matipid naman kami sa sa Shilane mga kapanalig kasi simula nung binili namin yan hanggang ngayon hindi pa rin napapalitan. Kayo mo at binabahan na tayo! Bagyo na! May bagyo na! Rekta na dito yung tubig! Ayusin pa pala natin itong bubong na to. Pag umuulan, kasi galing to sa bubong ng kubo. Basta kalawit dito yung kaya maulan. Dala ata ni Kadede yan Dala ni Kadede kahapon. Anong ulam? Kahit oo. Sarap ko sa tag-ulan. Takto, tuyo Tapos may itlog pa ba dyan? Yes! Anong itlog? Ha? Ano yung itlog? Perito? Perito na lang natin. Sarap yan Tapos talong. Kahit itlog na lang, tsaka tuyo para hindi ka na mahirapan. Yan magtalong isang pinirito. Pinirito. Talong? Malakas nga lang sa mantika. Sinisip-sip niya ng mantika. Oo. Ayan ang ulam namin ngayon. Tuyo at itlog. Tama sa tag-ulan. Lakas bagay na bagay sa tag-ulan. Parang breakfast lang. Woo! Binabagyo na tayo mga kapanalig. Napakasarap naman talaga pag umuulan dito. Nakaka-relax sa feeling. Sabi ko kay tatay baka mawala ng kuryente. Hindi naman daw kasi wala namang kidlat tsaka kulog. Mahirap lang pag may kidlat tsaka kulog Tsaka sila tatay may-ari ng Batilik. Alam niya kung kailan mawala ng kuryente. Ayan, biglang nawala. Biglang tumigil. Basta't hindi kayo nakakita ng liwanag mamayang gabi. Ibig sabihin? Brown out. Brown out. Oo nga. Ilang ang masasabi ko sa inyo.
Malamang sa malamang. Pero hindi naman, wala namang kulog tsaka kidlat eh. Ang kapalan ng pag doon, no? O ngayon, pag talaga yan, hindi yan usok ng bulkan kasi ang lakas ng ulan eh. O kaya may wala. Hindi naman sila makapagsiga dyan kasi ang lakas ng ulan nga. Excited na ako sa ano natin, pre, ah. Sa ulam natin kasi umuulan eh, no? Tapos may suka na may maanghang. Oh! I love it! Good morning! Wow, sarap! Parang breakfast, ah. Sarap niyan. Mga simpleng ganyan talaga masarap na. Sasawsaw mo lang talaga sa suka, no? Woo! Salamat kay Kayumot sa paganda ng ating pagkain ngayong hapunan. Yung artwork ko dito, safe sa ulan. Tibay din itong ginawa ko na to, no? Parang aabot pa to sa ano, sa susunod na Pasko. Ganda rin na ito pagkakadali ko dito. Ano to ng nyog para sa hindi nakakaalam mo nakapanood? Parang ano ba tawag dito sa nyog na to? Yung ano? Unit. Ha? Unit? Oo, yun. Yung brown na makikita niyo sa nyog. Ganda niyan. Habang tumatagal, palakas pa rin ang palakas ang ulan kaya nag-alala na ako doon sa baba sa bahay kasi nakabukas yung pinaka-tolda doon, baka pasukan ng tubig. Mga kapanalig, kailangan ko makapunta sa kabilang bahay kasi i-check ko yung sa taas, yung hangin pa ganito. Walang harang yung ano, yung doon sa terrace. Napilitan na nga akong sumugod sa ulan para makita ko ang sitwasyon doon sa taas ng bahay. Natakot. Titignan ko yung taas. Check natin yung taas. Ayun na nga, basa na. Buti may kahit paano may harang. My goodness. Masisira ang plywood. Ayusin ko lang to. Hindi kasi nakaayos yung harang ng tolda dito mga kapanalig kaya nag-alala ako at biglang umakyat dito. Buti na nga lang konti lang yung nabasa. Ito yung ayaw ko mangyari na habang nag-aayos ako biglang kikidlat. Dati naman kahit malakas ang ulan ay hindi pinapasok ng tubig to. Sadyang hindi lang nakaayos yung tolda kaya pinasok tayo ng tubig ngayon. Yan, okay na siya. No? Nagka-problema lang kasi tinanggal namin yung ibang tali dito tapos binuksan namin mga kapanalig nung nakaraan. Hindi namin alam na lalakas pala yung ulan kaya pinasok tayo ng tubig. Pero kung naayos namin agad to, hindi naman safe naman dito sa loob. No, yun ang problema talaga pag umuulan at walang maayos na takip. Buti lang konti lang yung ano, yung nabasa. Dahil naayos na, pwede na tayo bumaba. Goods na. Baka mamaya meron pa rin tagas eh. Sana yan. Basta maayos lang na may harang. Grabe oh. Yung akala namin ulan na saglit lang. Grabe ang lakas. Akala ko tuluyan ang hihina ang ulan pero maya maya biglang lumakas na naman.
Walang tigil yung ulan. Ano siya, hihina, lalakas, tapos biglang hihina, lalakas. Di mo maintindihan. Tapos may kasamang kulog at kidlat. Medyo nakakatakot ha. Kailangan talaga matakpan ko na yung mga mga bintana dito kahit plastic man lang para kung sobrang lakas ng ulan eh, hindi maanggihan dito sa loob, no. Medyo tumila na rin ang ulan at napagdesisyon na namin ni Kayumot na dito na lang kumain sa baba para hindi na kami pabalik-balik sa taas, mga kapanalig. Mapang cruise ako sa baba. Pagkatapos namin kumain, nanood muna kami ng TV para malibang. There's a man going around taking names, and he decides who's free and who's left. Everybody will be at the terror in each sip and in each sip. Habang nagkakasarapan na kami manood ni Kayumot dito, bigla na lang nawalan ng kuryente. Yan ang sinasabi ko, habang nanonood kami, biglang namatay. Kung kailan maganda ng panahon, tsaka brown out. Kanina, ang lakas-lakas ng ulan. May kulog at kidlat, hindi nag-brown out. Ngayon wala nang ulan, tsaka nag-brown out. Ano na? Ano ba yan? Hanggang mamaya na naman siguro yan, no? Nakakaloko, kanina hindi namatay eh. Ang lakas ng ulan, may kulog, may kidlat. Ngayong kalmado na, tsaka nawala ng kuryente. Patelik, ano na? Anyari? Yan ang hirap eh, kasarapan ng panonood. Nakatulala na kami sa TV, biglang namatay. Ano ba yan? Pagkakaroon to, mga alas 8 na naman. Oras pa lang natin ngayon mga kapanalig ay 5:50. Ilang oras pa hintayin natin. Ba't kaya ganun? Kung kailan maganda na panahon, tsaka pinapawalan pa ng kuryente. Hindi ko maintindihan eh. Sige na, sarap-sarap na panonood namin. Ibalik nyo ng kuryente, please. Biglang tahimik tuloy yung mundo namin eh. Nagkakagatan na yung zombie dun sa palabas, mga kapanalig. Kumakalat na yung virus ng zombie, biglang namatay. Ay, naku po. Natakot ang power. Natakot sa pinapanood natin. Ibalik nyo na, ha 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 ha. Ibalik nyo na ang kuryente ngayon din. Yan! Bumalik na ang kuryente. Narinig na ang ating hiling, mga kapanalig. Salamat, Batilek. I love you na. Makapanood na ulit kami ng Sambe. Sambe. Masaya na ulit si Kayumot oh. Oh, ang sarap na ng panonood din no? Ha? Pag walang ilaw, tahimik. O tahimik no? Wala, magtitigal lang tayo dito. Buti nga may TV na mga kapanalig. Kung wala talagang TV, nako po. Baka may tulog Kainip. na. Oo, tulog na kami maaga pa lang. Natuloy na rin namin yung panonood ng TV at malapit na rin magdilim. Maya-maya, matutulog na rin kami ni Kayumot. Gabi na mga kapanalig at tapos na kami makapanood ni Kayumot ng pelikula. So nakadalawang movie kami, no. Sarap talaga manood pero kailangan na naming matulog at magpapaalam muna ako sa vlog. Maraming salamat mga kapanalig sa pagsubaybay sa simpleng vlog natin ngayong araw na ito. At abangan nyo pa po yung mga ibang magagawa ko pa na mga abubot dito sa bahay. Maraming salamat sa suporta. Magkita-kita na tayo sa next update. Meow. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-iingat. Takpan mo na. Yo, yan. Alam mo ba na available na ang Kapanalig t-shirt? Kaya kung gusto mong bumili at sumuporta, mag-chat ka na kay Budang sa kanyang Facebook account. Ilalagay ko ang link sa description. Kayo na bahala mag-usap. Maraming salamat Kapanalig! Simulan ng magbulitan kasama si Inuit TV.